Magandang umaga o magandang hapon o magandang gabi. Anumang oras dumating ang aking video sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa awat tulong ng Diyos. Bago natin basahin ang pagbasa bilang 4 ay hayaan yung isalaysay ko ang buod ng nakaraang pagbasa bilang 3 ng banal na kasulatan. Buod ng pagbasa bilang 3, kapansin-pansin ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos sa pagsunod niya sa mga utos ng Diyos. Ang panata ni Isaac sa Diyos. Ang pagbasa bilang 4 ay magsisimula sa Genesis 29:1. Genesis Kabanata 29. Nang magkagayoy, nagpatuloy si Jacob ng kanyang paglalakbay at napasalupain ng mga anak ng silanganan. At siya'y tumingin at nakakita ng isang balon sa parang at narito may 3 kawan ng mga tupa na nagpapahinga sa tabi roon sapagkat sa balong yaon pinaiinom ang mga kawan at ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon ay malaki. At doon nagkakatipon ang lahat ng kawan at kanilang ginugulong ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon at pinaiinom ang mga tupa at muling inilalagay ang bato sa ibabaw ng labi ng balon sa dako na iyon. At sinabi sa kanila ni Jacob, mga kapatid ko, taga-saan kayo? At kanilang sinabi, taga-Haran kami. At sinabi niya sa kanila, nakikilala ba ninyo si Laban na anak ni Nacor? At kanilang sinabi, nakikilala namin siya. At sinabi niya sa kanila, siya ba'y mabuti? Kanilang sinabi, siya ay mabuti. At narito si Raquel na kanyang anak ay dumarating na dala ang mga tupa. At sinabi niya, narito maaga pa, ni hindi oras tipunin ang mga hayop. Painumin ninyo ang mga tupa at inyo silang pasabsabin. At kanilang sinabi, hindi namin magagawa hanggang sa magkatipon lahat ng kawan at igugulong ang bato mula sa labi ng balon. Gayon nga aming pinainom ang mga tupa. Samantalang nakipag-usap pa siya sa kanila, ay dumating si Raquel na dala ang mga tupa ng kanyang ama sapagkat siya ang nag-aalaga ng mga iyon. At nangyari na makita ni Jacob si Raquel na anak ni Laban na kapatid ng kanyang ina at ang mga tupa ni Laban na kapatid ng kanyang ina na lumapit si Jacob at ginulong ang bato mula sa labi ng balon at pinainom ang kawan ni Laban na kapatid ng kanyang ina. At hinagkan ni Jacob si Raquel at umiyak ng malakas at umiyak. At kay Raquel ay sinaysay ni Jacob na siya ay kapatid ni Laban na kanyang ama at anak siya ni Rebecca. At siya ay tumakbo at sinaysay sa kanyang ama. At nangyari nang marinig ni Laban ang mga balita tungkol kay Jacob na anak ng kanyang kapatid ay tumakbo siya na kanyang sinalubong at kanyang niyakap at kanyang hinagkan at kanyang dinala sa kanyang bahay. At sinaysay ni Jacob kay Laban lahat ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya ni Laban, tunay na ikaw ay aking buto at aking laman at dumungo ka sa kanyang isang buwan. At sinabi ni Laban kay Jacob, sapagkat ikaw ay aking kapatid ay nararapat ka bang maglingkod sa akin ng walang bayad?
Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kaupahan mo. At may 2 anak na babae si Laban. Ang pangalan ng panganay ay Leah, at ang pangalan ng bunso ay Raquel. At ang mga mata ni Leah ay mapupungay, tatapat si Raquel ay maganda at kahali-halina. At sininta ni Jacob si Raquel at kanya sinabi, paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. At sinabi ni Laban, magaling ang ibigay ko siya sa iyo, kaysa ibigay ko sa iba, matira ka sa akin. At naglingkod si Jacob dahil kay Raquel na 7 taon, at sa kanya ay naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. At sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay mo sa akin ang aking asawa sapagkat naganap na ang aking mga araw upang ako'y sumiping sa kanya. At pinisan ni Laban lahat ng tao roon at siya'y gumawa ng isang piging. At nangyari ng kinagabihan na kanyang kinuha si Leah na kanyang anak at dinala niya kay Jacob at siya'y sumiping sa kanya. At sa kanyang anak na kay Leah ay binigay na pinakaalilang babae, kanyang alilang si Silpa. At nangyari na sa kinaumagahan, narito si Leah at kanyang sinabi kay Laban, ano itong ginawa mo sa akin? Di ba kita pinaglingkuran dahil kay Raquel? Bakit mo nga ako dinaya? At sinabi ni Laban, hindi ginagawa ang ganyan dito sa amin dako na binibigay ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo ang kanyang 1 linggo at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa sa akin. At ganyan ang ginawa ni Jacob, tinapos niya ang 1 linggo nito at ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel na kanyang anak na maging asawa niya. At sa kanyang anak na kay Raquel ay binigay ni Laban na pinakaalilang babae, kanyang alilang si Bilha. At sumipin din naman si Jacob kay Raquel at kanya namang iniibig si Raquel nang higit kay Leah. Naglingkod siya kay Laban na 7 taon pa. At nakita ng Panginoon na si Leah ay kinapapuatan niya. At binuksan ang kanyang bahay bata. Natapot si Raquel ay baog. At naglihi si Leah at nanganak ng isang lalaki. Tinawag niya ang kanyang pangalan na Ruben, sapagkat kanyang sinabi, sapagkat nilingap ng Panginoon ang aking kapighatian dahil sa ngayon mamahalin ako ng aking asawa. At naglihi uli at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, sapagkat narinig ng Panginoon na ako'y kinapuputan na ibinigay rin naman sa akin to at pinanganlan niyang Simeon. At naglihi uli at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, ngayon masasama na sa akin ang aking asawa sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 3 lalaki kaya't pinanganlan niyang Levi. At muling naglihi at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, ngayon aking pupurihin ang Panginoon kaya't pinanganlang Huda at hindi na nanganak. At nang makita ni Raquel na hindi siya nagkakaanak kay Jacob, ay nainggit si Raquel sa kanyang kapatid at sinabi kay Jacob, bigyan mo ako ng anak ko, kung hindi ay mamamatay ako. At nagningas ang galit ni Jacob laban kay Raquel at nagsabi, o ba'y nasa kalagayan ng Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata? At sinabi niya, narito ang aking alilang si Bilha. Sumiping ka sa kanya upang manganak sa ibabaw ng aking mga tuhod
at magkaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya. At ibinigay niyang asawa si Bilha na kanyang alila at sinipingan ni Jacob. At naglihi si Bilha at nagkaanak kay Jacob ng isang lalaki. At sinabi ni Raquel na hinatulan ako ng Diyos at dininig din naman ang aking tinig at binigyan ako ng anak, kaya't pinanganlang Dan. At si Bilhang alila ni Raquel ay naglihi uli at pinanganak ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Raquel, ako ay nakipagbaka ng malaking pakipagbaka sa aking kapatid. At ako'y nanaig at siya ay pinanganlang Nephtali. Nang makita ni Leah na siya hindi na nanganganak, ay kinuha si Silpa na kanyang alila at ibinigay na asawa kay Jacob. At si Silpa na alila ni Leah ay nagkaanak na isang lalaki kay Jacob. Sinabi ni Leah kapalaran at pinanganlang Gad. At pinanganak ni Silpa na alila ni Leah ang kanyang kilawang anak kay Jacob at sinabi ni Leah, mapalad ako sapagkat tatawagin akong mapalad ng mga babae. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Azer. At yumahon si Ruben ng panahon ng paggapas ng trigo at nakasumpong ng mga mandragoras sa bukid at dinala sa kanyang inang kay Leah. Nang magkagay, sinabi ni Raquel kay Leah, pinamamanik ko sa iyo na bigyan mo ako ng mga mandragoras ng iyong anak. At kanya sinabi, kakaunti pa bang bagay na iyon kinuha ang aking asawa at ibig mo pa rin kunin ang mga mandragoras ng aking anak. At sinabi ni Raquel, kaya sisiping siya sa iyo ngayong gabi dahil sa mga mandragoras ng iyong anak. At si Jacob ay umuwing galing sa bukid ng hapon at sinalubong siya ni Leah at sa kanya'y sinabi, sa akin ka dapat sumiping sapagkat tunay na ikaw ay aking inupahan ng mga mandragoras ng aking anak. At sumiping siya sa kanya ng gabing yaon at dininig ng Diyos si Leah at siya ay naglihi ng kanyang pinanganak kay Jacob ang kanyang kalimang anak. At sinabi ni Leah, ibinigay sa akin ng Diyos ang aking kaupahan sapagkat ibinigay ko ang aking alila sa aking asawa at kanyang pinanganlang Isakar. At naglihi uli si Leah at kanyang pinanganak ang kanyang ika-anim na anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, binigyan ako ng Diyos ng isang mabuting kaloob. Ngayon makikisama na sa akin ang aking asawa sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 6 na lalaki na kanyang pinanganlang Zabulon. Pagkatapos ay nanganak siya ng babae at kanyang pinanganlang Dina at naalala ng Diyos si Raquel. At dininig ng Diyos at binuksan ang kanyang bahay bata. At siya ay naglihi at nanganak ng lalaki at kanyang sinabi, inalis ng Diyos sa akin ang kakutyaan ko. At kanyang tinawag ang pangalan niya na Jose. At sinasabi, dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak. At nangyari nang may panganak ni Raquel si Jose na sinabi ni Jacob kay Laban, papagpaalamin mo ako upang ako'y makaparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak at na siyang kadahilanan ng ipinaglingkod ko sa iyo at papagpaalamin mo ako sapagkat talastas mo ang paglilingkod na pinaglingkod ko sa iyo. At sinabi sa kanya ni Laban, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa harap ng iyong mga mata, matira ka, aking napagkilala na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. At kanyang sinabi,
Sabihin mo sa akin ang iyong kaupahan at ibibigay ko sa iyo. At sinabi niya sa akin, nalalaman mo kung paano pinaglingkuran kita at kung anong lagay ng iyong mga hayop dahil sa akin. Sapagkat kakaunti ang tinatangkilik mo bago ako dumating. At naging isang karamihan at pinagpala ka na Panginoon. Saan man ako pumihit at ngayon kailangan naman ako maghahanda sa aking sariling bahay. At sa kanya sinabi, anong ibibigay ko sa iyo? At sinabi ni Jacob, huwag mo akong bigyan ng anuman. Kung ito'y iyong gawin sa akin ay muli kong papastulin at aalagaan ng iyong kawan. Dadaanan ko ang lahat mong kawan ngayon na aking ihiwalay doon ang lahat ng batik-batik na may dungis at ang lahat na may itim sa mga tupa. Ang may dungis at batik-batik sa mga kambing ay siyang magiging aking kaupahan. Gayon ako sasagutan ng aking katwiran sa harapin. Pagparito mo tungkol sa aking kaupahan na nasa harap mo, yaong lahat na walang batik at walang dungis sa mga kambing at hindi maitim sa mga tupa na masusumpungan sa akin ay may bibilang mong nakaw. At sinabi ni Laban, narito mangyari nawa ayon sa iyong sabi. At niwalay ni Laban ang araw din yaon ang mga lalaking kambing na may batik at may dungis at ang lahat ng babaeng kambing na may batik at may dungis, lahat ng mayroong kaunting puti at lahat ng maitim sa mga tupa at ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak. At siya ay naglakad ng 3 araw ang pagitan kay Jacob. At pinakain ni Jacob at nalabi sa mga kawan ni Laban. At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo at almendro at kastano. Pinagbabagbakan ng mga batik na mapuputi. At kanyang pinalitaw na gayon ang puti na nasa mga sanga. At kanyang inilagay ang mga sangang kanyang binagbakan sa mga bangbang sa harap ng kawan sa mga pinagpapainuman na pinaparoonan ng mga kawan upang uminom at nangaglilihi pagka nagsisiparoon upang uminom. At nangaglilihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga at nanganganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik at may dungis. At ang mga korderong ito ay nihiwalay ni Jacob at niharap ang kawan sa dakong may batik at ang lahat ng maitim sa kawan ni Laban. Sa kanyang ibinukod ang mga kawan niya rin at hindi sinama sa kawan ni Laban. At nangyari na kailanmat maglilihi ang mga malakas sa kawan ay nilalagay ni Jacob ang mga sanga sa harap ng mga mata ng kawan sa mga bangbang upang sila'y papaglihin sa gitna ng mga sanga. Datapwat pagka ang kawan ay mahina ay hindi niya nilalagay. Kaya't ang mahina ay nagiging kay Laban at ang malakas ay kay Jacob. At ang lalaki ay lumagong mainam at nagkaroon ng malalaking kawan at ng mga aliping babae at lalaki at ng mga kamelyo at ng mga asno. Kabanata 31. At narinig ni Jacob ang mga salita ng mga anak ni Laban na nagsisipagsabi, kinuha ni Jacob ang lahat ng sa ating ama. At doon sa mga sa ating ama ay tinamo niya ang buong karangalang ito. At minasdan ni Jacob ang mukha ni Laban
narito't hindi sumasa kanyang gaya ng dati. At sinabi ng Panginoon kay Jacob, magbalik ka sa lupain ng iyong mga magulang at sa iyong kamag-anakan at ako'y isa sa iyo. At si Jacob ay nagsugo at tinawag si Raquel at si Lea sa bukid sa kanyang kawan. At sinabi sa kanila, nakikita ko ang mukha ng iyong ama na hindi sumasa akin na gaya ng dati datapwat. Ang Diyos ng aking ama ay sumaakin. At nalalaman ninyo ng aking buong lakas ay pinaglingkod ko sa inyong ama at dinaya ako ng inyong ama at binagong makasampung ang aking kaupahan datapwat hindi pinahintulutan na siya ng Diyos. Nagawa na ko ng masama. Kung kanyang sinabing ganito, ang mga may batik ang magiging kaupahan mo, kung makagayo'y nanganganakan lahat ng kawan ng mga may batik. At kung kanyang sinabing ganito, ang mga may guhit ang magiging kaupahan mo, kung magkagayo ang lahat ng kawan ng mga anak ng mga may guhit. Ganito inalis ng Diyos ang mga hayop ng iyong ama at ibinigay sa akin. At nangyari na sa panahon ang kawan ay naglilihi ay tiningin ko ang aking mga mata at nakita ko sa panaginip na narito ang mga kambing na lalaki na nakatakip sa kawan ay mga may guhit, may batik at may dungis. At sinabi sa akin ng anghel ng Diyos sa panaginip, Jacob, sinabi ko, narito ako. At kanya sinabi, itingin mo ngayon ang iyong mga mata. Tingnan mo na ang lahat ng kambing na natatakip sa kawan ay may guhit, may batik at may dungis sapagkat aking nakita ang lahat ng ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahiran ng langis at batong pinakaalaala, doon ka gumawa ng panata sa akin. May tumindig ka, umalis ka sa lupaing ito at bumalik ka sa lupaing pinanganakan sa iyo. Nagsisagot si Raquel at si Lea. Sa kanyang sinabi, mayroon pa ba kaming natirang bahagi o mana sa bahay ng aming ama? Hindi ba inaari niya kaming taga-ibang bayan sapagkat pinagbili niya kami at kanyang lubos ng kinain ang aming halaga? Sapagkat ang buong kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay aming yaon at sa aming mga anak. Ngayon nga gawin mo ang lahat ng sinabi sa iyo ng Diyos. Nang magkagayoy tumindig si Jacob at pinasakay sa mga kamelyo ang kanyang mga anak at ang kanyang mga asawa. At dinala ang kanyang lahat ng hayop at ang kanyang buong pag-aaring tinipon. Ang hayop na kanyang napakinabang na kanyang tinipon sa Padan Aram upang pumaroon kay Isaac na kanyang ama sa lupain ng Kanaan. Si Laban nga ay yumaon upang gupitan ang kanyang mga tupa at ninakaw ni Raquel ang mga larawang tinatangkilik ng kanyang ama at tumanan si Jacob na dinalalaman ni Laban na taga Syria. Sa di niya pagbibigay alam na siya ay tumakas. Ganito tumakas si Jacob 10 ng buong kanyang at bumangon at tumawid sa ilog Euphrates at siya ay tumungo sa bundok ng Gilead. At binalitaan si Laban sa 3 araw na tumakas si Jacob at pinagsama niya ang kanyang mga kapatid at hinapon niya 7 araw at kanyang inabutan sa bundok ng Gilead. At naparoon ng Diyos kay Laban na taga Syria sa panaginip sa gabi at sa kanya sinabi, ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masama man. At inabutan ni Laban si Jacob at naitirig na ni Jacob ang kanyang tolda sa bundok at
At si Laban, 10 ng kanyang mga kapatid ay nagtirik din sa bundok ng Gilead. At sinabi ni Laban kay Jacob, anong ginawa mo na tumanang ka na di ko nalalaman? At dinala mo ang aking mga anak na parang mga biyag sa tabak. Bakit ka tumakas ng lihim at tumanan ka sa akin? At hindi mo pinaalam sa akin upang ikaw ay napagpaalam kung may sayahan at may awitan, may tambol at may alpa. At hindi mo man lamang pinahintulot sa akin humalik sa aking mga anak na lalaki at babae. Ngayon ay kumuha ka ng kamangmangan. Nasa kapangyarihan ng aking kamay ang gawang ko kayo ng masama, ngunit ang Diyos ng inyong ama ay kinausap ako kagabi na sinasabi, ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masama man. At ngayon, bagamang iyong inibig yumaon, sapagkat pinagnimitihan mong datnin ang bahay ng iyong ama, ay bakit mo ninakaw ang aking mga Diyos? Sumagot si Jacob, sinabi kay Laban, sapagkat ako'y natakot, sapagkat sinabi kong baka mo alisin sa pilitan sa akin ang iyong mga anak. Kaya kung kanino mo masumpungan ang iyong mga Diyos ay huwag mabuhay. Sa harap ng ating mga kapatid ay iyong kilalanin kung anong meron akong iyo at dalhin mo sa iyo. Sapagkat hindi nalalaman ni Jacob na si Raquel ang nagnakaw. At pumasok si Laban sa tolda ni Jacob, sa tolda ni Leah, sa tolda ng dalawang alilang babae. Datapat hindi niya nasumpungan at lumabas sa tolda ni Leah at pumasok sa tolda ni Raquel. Nakuha nga ni Raquel ang mga larawan at naisiksik sa mga daladalahan ng kamelyo at kanyang inupuan. At inapuhap ni Laban ang buong palibot ng tolda, ngunit hindi niya nasumpungan. At sinabi niya sa kanyang ama, huwag magalit aking Panginoon na ako'y hindi makatindig sa harap mo, sapagkat ako'y mayroon ng kaugalian ng mga babae. At kanyang hinanap na dapat hindi masumpungan ang mga larawan. At naginig si Jacob ang nagipagtalo kay Laban at sumagot si Jacob at sinabi kay Laban, ano ang aking sinalangsang at ang aking kasalanan upang ako'y habulin mong may pag-iinit? Yamang inapuhap mo ang lahat ng aking kasangkapan. Anong nasumpungan mong kasangkapan ng iyong bahay? Ilagay mo rito sa harap ng aking mga kapatid at ng iyong mga kapatid upang hatulan nila tayong dalawa. Ako'y natira sa iyo nitong 20 taon. Ang iyong mga babaeng tupa at ang iyong mga babaeng kambing ay hindi nawala ng kanilang mga anak. At ang mga tupang lalaki ng iyong kawan ay hindi ko kinain. Ang nilapa na mga ganit ay hindi ko dinala sa iyo. Ako ang nagbata ng kawalan sa aking kamay mo, hiningi maging nanakaw sa araw o nanakaw sa gabi. Ganito nakaraan ako. Sa araw ay pinupugnaw ako ng init at ng lamig sa gabi, at ang pag-aantok ay tumatakas sa aking mga mata. Itong 20 taon ay natira ako sa iyong bahay. Pinaglingkuran kitang 14 na taon dahil sa iyong 2 anak at 6 na taon dahil sa iyong kawan, at binago mo ang aking kaupahan ng makasampu.
Kung hindi sumakin ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham at ang katakutan ni Isaac ay walang pagsalang palalayasin mo ako ngayong walang dala. Nakita ng Diyos ang aking kapighatian, ang kapaguran ng aking mga kamay, at sinaway kaniya kagabi. At sumagot si Laban at sinabi kay Jacob, ang mga anak na babaeng ito ay aking mga anak, at ito mga anak ay mga anak ko, at ang mga kawan ay mga kawan ko, at ang lahat ng iyong nakikita ay akin. At anong magagawa ko ngayon sa mga anak kung babae o sa kanila mga anak na pinanganak nila? At ngayon halika, gumawa tayo ng isang tipan. Ako'y ikaw na maging patuto sa akin at sa iyo. At kumuha si Jacob ng isang bato at tinindig na pinakaalaala. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga kapatid, manguha kayo ng mga bato, at kumuha sila ng mga bato. At kanilang ginawang isang bunton, at sila'y nagkainan doon sa malapit sa bunton. At pinanganlan ni Laban na Jegar Zahaduta, dapwat pinanganlan din ni Jacob na Galaad. At sinabi ni Laban, ang buntong ito ay saksi sa akin at sa iyo ngayon. Kaya ang pangalan niya tinawag na Galaad. At Mispa sapagkat kanyang sinabi, bantayan ng Panginoon ako at ikaw pag nagkakahiwalay tayo. Kung pahirapan mo ang aking mga anak, o kung mag-asawa ka sa iba bukod sa aking mga anak, ay wala tayong ibang kasama. Tingnan mo, ang Diyos ay saksi sa akin at sa iyo. At sinabi ni Laban kay Jacob, narito ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito na aking inilagay sa gitna natin. Maging saksi ang buntong ito at saksi ng batong ito na hindi ko lalagpasan ang buntong ito sa dako mo, at hindi mo nalagpasan ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito sa pagpapahamak sa amin. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nacor at ang Diyos ng ama nila ay siyang humatod sa atin. At si Jacob ay sumumpa ng ayon sa katakutan ng kanyang amang si Isaac. At naghandog si Jacob ng hain sa bundok at tinawag kanyang mga kapatid upang magsikain ng tinapay. At sila'y magsikain ng tinapay. At sila'y nagparaan ng buong gabi sa bundok. At bumangong maaga sa kinaumagahan si Laban at hinagkang kanyang mga anak na lalaki at babae at pinagbabasbasan at yumahon at umuwi si Laban. Kabanata 32 ng Genesis. At pinagpatuloy ni Jacob ang kanyang paglakad, sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. At sinabi ni Jacob nang makita niya sila, ito'y hukbo ng Diyos. At tinawag niya pangalan ng dakong iyon ay Mahanaim. At si Jacob ay nagpasugo sa unahan niya kay Esau, na kanyang kapatid sa lupain ng Seir na parang ng Edom. At inutusan niya sila na sinasabi, dito ninyo sabihin sa aking Panginoong Esau, kay Esau, ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob, tumunak ako kay Laban, at ako'y natira roon hanggang ngayon. At meron akong mga baka, mga asno at mga kawan at mga aliping lalaki at babae. At ako'y nagpasugo upang magbigay alam sa aking Panginoon upang makasumpong ng biyaya sa iyong paningin.
At ang mga sugo ay nagsipagbalik kay Jacob at nagsipagsabi, dumating kami sa iyong kapatid na kay Esau, at siya rin naman ay sumasalubong sa iyo, at 400 tao ang kasama niya. Nang makagayon natakot na mainam si Jacob at nahapis at kanyang binahagi ang bayang kasama niya, at ang mga kawan, at ang mga bakaan, at ang mga kamelyo ng 20. At kanyang sinabi, kung dumating si Esau sa isang pulutong at kanyang saktan, ang pulutong niyang natitira ay tatanan. At sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham, Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon na nagsabi sa akin, magbalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan, at gagawan kita ng magaling. Hindi ako marapat sa kababaan ng lahat ng kaawaan at ng buong katotohanan na iyong pinakita sa iyong lingkod. Sapagkat dala ko ang aking tungkod na dinaanan ko ang hordang ito, at ngayon naging 20 ako. Iligtas mo ako, pinamamanig ko sa iyo sa kamay ng aking kapatid, sa kamay ni Esau, sapagkat ako'y natatakot sa kanya. Baka siya dumating at ako'y saktan niya ang hinapati ng mga anak. At ikaw nagsabi, tunay na ikaw ay gagawan ko ng magaling, at gagawin ko ang iyong binhi na parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At siya ay nagparaan doon ng gabing iyon, at kumuha na meron siya na pinagkakaloob kay Esau ng kanyang kapatid, 200 kambing na babae at 20 lalaking kambing, 200 tupang babae at 20 tupang lalaki. Tatlumpung kamelyo inahin na pati ng kanilang mga anak, 40 baka at 10 toro, 20 asna at 10 anak ng mga yaon. At pinagbibigay sa kamay ng kanyang mga bataan, bawat kawan ay bukod, at sinabi sa kanyang mga bataan, lumagpas kayo sa unahan ko at iiwanan ninyo ng isang pagitan bawat kawan. At iniutos sa una na sinasabi, pagka ikaw ay nasumpungan ni Esau na aking kapatid, at ikaw ay tinanong na sinasabi, kanino ka at saan ka paroon, at kanino itong nangasa unahan mo? Kung magkagayoy, sasabihin mo sa iyong lingkod na kay Jacob, isang kaloob nga napadala sa aking Panginoon kay Esau, at narito siya ay nasa hulihan din naman namin. At iniutos din sa ikalawa at sa ikatlo at sa lahat ng sumusunod sa mga kawan na sinasabi, sa ganitong paraan sasalitain ninyo kay Esau pagkasumpong ninyo sa kaniya. At sasabihin ninyo, saka narito ang iyong lingkod na si Jacob ay nasa hulihan namin, sapagkat kanyang sinabi, paglulubagin ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng kaloob na sumasaunahan ko. At pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha, marahil ay tatanggapin niya ako. Gayon isinaunahan niya ang mga kaloob, at siya ay natira ng gabing iyon sa pulutong. At siya ay bumangon ng gabing iyon, at isinama niya ang kanyang 2 anak at ang kanyang 2 alilang babae at ang kanyang 11 anak, at tumawid sa tawiran ng habog. At sila ay kanyang sinama at tinawid sa batis, at kanyang tinawid ang kanyang tinatangkilik. At naiwang mag-isa si Jacob, at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya, hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya ay hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya, at ang kasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakipagbuno sa kanya.
At sinabi, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi natatawag Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nagpagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanaig. At siya'y tinanong ni Jacob at sinabi, pinamamanhik ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dako niya ay Peniel, sapagkat niya ay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. At sinikatan siya ng araw na siya ay nagdadaan sa Penuel at siya ay napipilay sa hita niya. Kaya hindi kumain ang mga anak ni Israel ng litid ng balakang na nasa kasukasuan ng hita hanggang ngayon, sapagkat hindi po ng taong yaon ang kasukasuan ng hita ni Jacob sa litid ng pigi. Kapitulo 33. At itiningin ni Jacob ang kanyang mga mata, tumingin at narito si Esau ay dumarating at kasama niya ay 400 tao at kanyang binahagi ang mga bata kay Leah at kay Rachel at sa 2 alilang babae. At nilagay niya ang mga alila na kasama ng kanilang mga anak na pinapanguna at si Leah na kasama ng kanyang mga anak na pinakapangalawa at si Rachel at si Jose na pinakahuli. At siya naman ay lumagpas sa unahan nila at yumukod sa lupa na makapito hanggang sa nalapit sa kanyang kapatid. At lumagbo si Esau na sinalubong siya at niyakap siya at niyapos siya sa leeg at dinagkan siya at nag-iyakan. At itiningin ni Esau ang mga mata niya at nakita ang mga babae at ang mga bata at sinabi, sino-sino itong mga kasama mo? At tiningin ni Esau ang mga mata niya at nakita ang mga babae at ang mga bata at sinabi, sino-sino itong mga kasama mo? At kanya sinabi, ang mga anak na pinagkaloob ng Diyos sa iyong lingkod. Na magkagay nagsilapit ang mga alilang babae sila at ang kanilang mga anak at nagsiyukod. At lumapit din si Leah at ang kanyang mga anak at nagsiyukod. At pagkatapos ay nagsilapit si Jose at si Rachel at nagsiyukod at kanyang sinabi, anong palagay mo sa buong karamihang ito na nasumpungan ko? At kanyang sinabi na magkasundo ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon. At sinabi ni Esau, meron akong kasiya, kapatid ko, ariin mo ang iyo. At sinabi sa kanya ni Jacob, hindi pinamamanik ko sa iyo na kung ngayon nakasundo ako ng biyaya sa iyong paningin at tanggapin mo nga ang aking kaloob sa aking kamay. Yamang nakita ko ang iyong muka, na gaya ng nakakita ng muka ng Diyos at ikaw ay nalugod sa akin. Tanggapin mo, pinamamanik ko sa iyo ang kaloob na dala sa iyo sapagkat pinagkaloob sa akin ng Diyos at mayroon ako ng lahat. At ipinilit sa kanya ang kanyang tinanggap. At kanyang sinabi, yumaon tayo at tayo lumakad at ako'y mangunguna sa iyo. At sinabi niya sa kanya, nalalaman na ang aking Panginoon na ang mga bata ay mahina pa at ang mga kawan at ang mga baka ay nagpapasuso at kung ipagmadali sa isang lamang araw ay mamamatay lahat ng kawan.
Magpauna ang aking Panginoon sa kanyang lingkod at ako'y matnubay na dahan-dahan ayon sa hakbang ng mga hayop na nasa aking unahan at ng hakbang ng mga bata hanggang sa makarating ako sa aking Panginoon sa Seir. At sinabi ni Esau, pahintulutan mong iwan ko sa iyo ang ilan sa mga taong kasama ko. Kanya sinabi, ano pang dahil? At sinabi ni Esau, pahintulutan mong iwan ko sa iyo ang ilan sa mga taong kasama ko. At kanya sinabi, ano pang dahil nito, makasundo nawa ako ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon. Gayon nagbalik si Esau ng araw ding yaon sa kanyang lakad sa Seir. At si Jacob ay naglagbay sa Sukot ay nagtayo ng isang bahay para sa kanya at ginawa niya ng mga balag ang kanyang hayop, kaya tinawag ang pangalan ng dakong yaon na Sukot. At dumating si Jacob na payapa sa bayan ng Sikem na nasa lupay ng Kanaan na siyang manggaling sa Padan Aram at siya ay humantong sa tapat ng bayan. At binili ang pitak ng lupa na pinagtayuan ng kanyang tolda sa kamay ng mga anak ni Hamor na ama ni Sikem na isang damputol na salapi. At siya ay nagtindig doon ng isang dampana tinawag na Elohe Israel. Genesis Kabanata 34. At lumabas si Dina na anak ni Leah na pinanganak nito kay Jacob upang tingnan ang mga anak na babae na lupaing yaon. At siya nakita ni Sikem anak ni Hamor na Hebeo na prinsipe sa lupain. At siya kinuha at sumipin sa kanya at siya ay pinangaya Yupapa at nilakip niya ang kanyang kaluluwa kay Dina na anak ni Jacob at kanyang sininta ang dalaga at nakiusap ng kalugod-lugod sa dalaga. At si Sikem ay nagsalita sa kanyang amang kay Hamor at sinabi, ipakamit mo sa akin ang dalagang ito na maging asawa ko. Nabalitaan nga ni Jacob na dinahas ang kanyang anak na si Dina at ang kanyang mga anak ay nasa kasamahan ng mga hayop niya sa parang at tumahimik si Jacob hanggang sa sila ay dumating. At nilabas ni Hamor na ama ni Sikem si Jacob upang makiusap sa kanya. At ang mga anak ni Jacob ay nagsiuwi mula sa parang ng kanilang mabalitaan at nangagdamdam ang mga lalaki at nagningas ang kanilang galit sapagkat kumuha ng kaululan sa Israel na sinipingan ng anak ni Jacob bagay na di nararapat gawin. At nakiusap si Hamor sa kanila na sinasabi, ang kaluluwa ni Sikem na aking anak ay sumas sa inyong anak. Pinamamanig ko sa inyo na ipagkaloob ninyo sa kaniya na maging asawa niya. At magsipag-asawa kayo sa amin. Ibigay ninyo sa amin ang iyong mga anak na babae at ibibigay namin sa inyo ang aming mga anak na babae. At tatahan kayong kasama namin at ang lupain ay sa harap ninyo. Tumahan kayo at mga laka kayo riyan at magkaroon kayo ng mga pag-aari riyan. At sinabi ni Sikem sa ama ni Dina at sa mga kapatid niya, makasundo nawa ako ng biyaya sa inyong mga mata at ang sabihin ninyo sa akin ay aking ibibigay.
Hingin ninyo sa akin ang walang bilang na bigay, kaya at kaloob, at aking bibigay ayon sa sabihin ninyo sa akin. Ipagkaloob lamang ninyo sa akin ang dalaga na maging asawa ko. Ang nagsisagot na may pagdaraya ang mga anak ni Jacob kay Sikem at kay Hamor na kanyang ama. At sila ay nagsalitaan sapagkat kanyang dinahas si Dina na kanilang kapatid. At sinabi niya sa kanya, hindi namin magagawa ito na ibigay ang aming kapatid sa isang hindi tuli sapagkat isang kasiraan ng puri namin. Sa ganitong paraan lamang papayag kami sa inyo. Kung kayo magiging gaya namin na mga tuli, ang lahat ng lalaki sa inyo at ibibigay nga namin sa inyo ang aming mga anak na babae at magkikasama kami sa inyong mga anak na babae at tatahan kami sa inyo, tayo ay magiging isang lamang bayan. Datapat kung ayaw ninyo kami magpakinggan na kayo mga tuli, ay dadalhin nga namin ang aming anak na babae at kami ay yayaon. At ang kanilang mga salita ay kinalugdan ni Hamor at ni Sikem na anak ni Hamor. At hindi nilaban ng binata ang paggawa niyaon, sapagkat nalugod siya sa anak na babae ni Jacob, at siya ang pinarangalang higit sa buong sambayan ng kanyang ama. At si Hamor at si Sikem na kanyang anak ay napasapinto ang bayan ng kanyang bayan. At sila ay nakiusap sa mga tao kanilang bayan na sinasabi, ang mga taong ito ay tahimik sa atin. Kaya't magsitahan sila sa lupain at magsipangalakas sila riyan, sapagkat narito ang lupain ay may malabis na kaluwangan sa kanila. Tayo ay makisama sa kanilang mga anak na babae at ating ibigay sa kanila ang ating mga anak. Sa ganito lamang paraan, papayagan tayo ng mga taong iyan sa pagtahan sa atin na mag-isa lamang bayan kung patuloy ang lahat ng lalaki sa atin na gaya naman nila ng mga tuli. Di ba magiging atin ang kanilang mga baka at mga kanilang mga pag-ari at ang lahat nilang hayop? Atin lamang sila payagan at tatahan sa atin. At pinakinggan si Hamor at si Sikem ng kanyang anak ng lahat na lumalabas sa pintuan ng kanyang bayan at ang lahat ng lalaki nagtuli at lahat ng lumalabas sa pintuan ng kanyang bayan. At nangyari ng ikatlong araw nang siya ay nangagsasaktan na ang dalawa sa mga anak ni Jacob, Simeon at si Levi, na mga kapatid ni Dina, na kumuha ang bawat isa ng kanyang tabak at sila ay lihim na pumasok sa bayan at kanilang pinatay ang lahat ng mga lalaki. At kanilang pinatay si Hamor at si Sikem na kanyang anak sa talim ng tabak na kanilang kinuha si Dina sa bahay ni Sikem at sila ay nagsialis. Nagsiparo ng mga anak ni Jacob sa mga patay. Kanilang sinamsaman ang bayan sapagkat kanilang dinahas kapatid nila. Kinuha niya ang kanilang mga kawan at kanilang mga bakahan at ang kanilang mga asno at ang nasa bayan at ang nasa para at kanilang buong yaman at ang lahat ng kanilang mga anak at mga asawa ay dinala nilang bihag at samsam sa makatuwid bagay lahat na nasa bahay. At sinabi ni Jacob kay Simeon at kay Levi, ako ay inyong binagabag at mapagtanim ninyo ako sa mga
tumataan sa lupain, sa mga Kananeo at sa mga Periseo. At kung may kaunting tao ay magpipisan sila laban sa akin at ay sasaktan nila. At lilipulin ako at ang aking sambahayan. Kaya nila sinabi, aarin ba niya ang aming kapatid na parang isang patutot? Kabanata 35. At sinabi ng Diyos kay Jacob, tumindig ka, umahang ka sa Bethel, at tumahang ka roon. At gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo na ikaw ay tumatakas mula sa harap ng iyong kapatid na Esau. Sinabi ng Diyos kay Jacob, tumindig ka, umahang ka sa Bethel, at tumahang ka roon at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa harap ng iyong kapatid na Esau. Nang makagayoy sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat niyang kasama, hiwalay ninyo ang mga Diyos ng ibang nananga sa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng iyong mga suot at tayo'y magsitindig at magsisampa dayon sa Bethel. At gagawa ko rin ng dambana sa Diyos at sumagot sa akin sa araw na aking kahapisan at sumaakin sa daan na aking nilakaran. At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinakadiyos na nasa kamay nila at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga at tinago ni Jacob sa ilalim ng punong ensina na malapit sa Sikem. At sila'y naglagbay at ang isang malaking sindak mula sa Diyos ay sumambayan na sa mga palibot nila at hindi nila hinabol ang mga anak ni Jacob. Sa gayoy naparoon si Jacob sa Luz, nasa lupain ng Kanaan na siyang Bethel, siya at ang buong bayang kasama niya. At siya ay nagtayo roon ng isang dambana at tinawag niya ang dakong iyon na El Bethel, sapagkat ang Diyos ay napakita sa kanya roon na siya ay tumatakas sa harap ng kanyang kapatid. At namatay si Deborah na yaya ni Rebecca at nalibing sa pana ng Bethel sa ilalim ng ensina, na ang pangalan ay tinawag na Alon Bakod. At ang Diyos ay napakita ulit kay Jacob na siya ay manggaling sa Padan Aram at siya ay pinagpala. At sinabi sa kanya ng Diyos, ang pangalan mo ay Jacob, ang pangalan mo ay hindi natatawag pang Jacob, kundi Israel ang itatawag sa iyo, at tinawag ang kanyang pangalan na Israel. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na mapangyarihan sa lahat, ikaw ay lumago at dumami ka, isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. At ang lupain ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo. Sa iyong lahi pagkamatay mo ay ibibigay ko ang lupain. At ang Diyos ay napailanlang mula sa tabi niya sa dakong pinakipag-usapan sa kaniya. Si Jacob ay nagtayo ng isang batong pinakaalala sa dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos. Haliging bato at binuhusan niya ng isang inuming handog at binuhusan niya ng langis. At tinawag ni Jacob na Bethel ang dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos. At sila ay naglagbay mula sa Bethel at may kalayuan pa upang dumating sa Ephrata. At nagdamdam si Rachel at siya ay naghihirap sa panganganak. At nangyari nang siya ay naghihirap sa panganganak na sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot sapagkat magkakaroon ka ng isa pang anak na lalaki. At nangyari nang nalalagod ng kanyang hininga sapagkat namatay siya, ay kanyang pinanganlang Benoni, datapwat,
Pinangalan lang ng kanyang ama na Benjamin. At namatay si Rachel at nilibing sa dam patungo sa Ephrata na siyang Bethlehem. At nagtayo si Jacob ng isang batong pinakaalala sa ibabaw ng kanyang libingan na siyang batong pinakaalala ng libingan ni Rachel hanggang ngayon. At naglagbay si Israel at niladlad ang kanyang tolda sa dako paroon ng muog ng Eder. At nangyari samantalang tumataan si Israel sa lupaing iyon na si Ruben ay yumaon at sumiping kay Bilha ng babae ng kanyang ama at ito'y nabalitaan ni Israel. 12 ang anak na lalaki ni Jacob. Ang mga anak ni Leah ay si Ruben na panganay ni Jacob, si Simeon at si Levi at si Juda at si Isakar at si Zabulon. At mga anak ni Rachel ay si Jose at si Benjamin. At ang mga anak ni Bilha na alila ni Rachel ay si Dan at si Naphtali. At ang mga anak ni Silpa na alilang babae ni Leah ay si Gad at si Aser. Ito ang mga anak ni Jacob na pinanganak sa kanya sa Padan Aram. At naparoon si Jacob kay Isaac na kanyang ama sa Mamre sa Kiryat Arba na siyang Hebron na doon tumahan si Abraham at si Isaac. At ang mga naging araw ni Isaac ay 180 taon. At nalagot ang hininga ni Isaac at namatay at siya nalakip sa kanyang bayan, matanda at puspos ng mga araw at inilibing siya ang kanyang mga anak na si Esau at si Jacob. Genesis Kabanata 36. Ito nga ang mga lahi ni Esau na siyang Edom. Si Esau ay nag-asawa sa mga anak ng Kanaan, kay Ada na anak ni Elon na Heto, at kay Aholibama na anak ni Ana na anak ni Sibeon na Hebeo, at kay Basimat na anak ni Ismael na kapatid ni Nebaioth. At pinanganak si Elipas ni Ada kay Esau, at pinanganak ni Basimat si Reo, at pinanganak ni Aholibama si Jeus at si Jaalam at si Korah. Ito ang mga anak ni Esau na pinanganak sa kanya sa lupain ng Kanaan. At dinala ni Esau ang kanyang mga asawa at ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng tao sa kanyang bahay at ang kanyang hayop at ang lahat ng kanyang kawan at ang lahat niya tinatangkilik na kanyang tinipon sa lupain ng Kanaan at napasa ibang lupain bukod kay Jacob na kanyang kapatid. Sapagkat ang kanilang pag-aari ay totoong napakalaki para sa kanila na tumahang magkasama at ang lupain na kanilang pinaglagbayan ay hindi makaya sila sapagkat napakarami ang kanilang hayop. At tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. At ito ang mga lahi ni Esau na ama ng mga Edomita sa bundok ng Seir. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Esau. Si Elipas na anak ni Ada na asawa ni Esau. Si Reuel na anak ni Basimat na asawa ni Esau. At ang mga anak ni Elipas ay si Teman, si Omar, si Sepo, si Gatam at si Senas. At si Timna ay babae ni Elipas na anak ni Esau. At pinanganak niya kay Elipas si Amalek. Ito ang mga anak ni Ada na asawa ni Esau. At ito ang mga anak ni Reuel, si Nahat, si Serah, si Sama at si Miza. Ito ang mga anak ni Basimat na asawa ni Esau. At ito ang mga anak ni Aholibama na anak ni Ana, na anak ni Sibeon na asawa ni Esau. At ipinanganak niya kay Esau si Jeus at si Jaalam at si Korah. Ito ang mga pangulo sa mga anak ni Esau at ang mga anak ni Elipas na panganay ni Esau, ang pangulong Teman,
ang Pangulong Omar, ang Pangulong Sepo, ang Pangulong Senas, ang Pangulong Kora, ang Pangulong Gatam, ang Pangulong Amalek. Ito ang mga Pangulong nagmula kay Elipas sa lupain ng Edom. Ito ang mga anak ni Ada. At ito ang mga anak ni Reuel na anak ni Esau. Ang Pangulong Nahat, ang Pangulong Zera, ang Pangulong Sama, ang Pangulong Misa. Ito ang mga Pangulong nagmula kay Reuel sa lupain ng Edom. Ito ang mga anak ni Basimat na asawa ni Esau. At ito ang mga anak ni Aholibama na asawa ni Esau. Ang Pangulong Jeus, ang Pangulong Jalam, ang Pangulong Kora. Ito ang mga Pangulong nagmula kay Aholibama na anak ni Ana na asawa ni Esau. Ito ang mga anak ni Esau at ito ang kanilang mga Pangulo na siyang Edom. At ito ang mga anak ni Seir na Horeyo na nagsisitahan sa lupain. Si Lotan at si Sobal at si Sibion at si Ana at si Dison at si Eser at si Disan. Ito ang mga Pangulo nagmula sa Horeyo na mga anak na mga angkan ni Seir sa lupain ng Edom. At ang mga anak ni Lotan at si Hori at si Heman. Ang kapatid na babae ni Lotan ay si Timna. At ito ang mga anak ni Sobal, si Alvan at si Manahat at si Ebal at si Sepo at si Onam. At ito ang mga anak ni Sebion, si Aha at si Ana. Ito rin ang si Ana na nakasumpong na may nabukal sa ilang ng pinapanginginain ang mga asno ni Sebion na kanyang ama. At ito ang mga anak ni Ana, si Disa, si Aholibama na anak na babae ni Ana. At ito ang mga anak ni Dison, si Hemdan, at si Esban, at si Itran, at si Cheran. Ito ang mga anak ni Ezer, si Bilhan, at si Azaban, at si Akan. Ito ang mga anak ni Disan, si Hus, at si Aran. Ito ang mga Pangulo nagmula sa Horeyo, ang Pangulong Lotan, ang Pangulong Subal, ang Pangulong Sebion, ang Pangulong Ana, ang Pangulong Dison, ang Pangulong Eser, ang Pangulong Disan. Ito mga Pangulo nagmula sa mga Horeyo ayon sa kanilang mga Pangulo sa lupain ng Seir. At ito ang mga hari nagsipaghari sa lupain ng Edom bago maghari ang sinuman hari sa angkan Israel. At si Bela na anak ni Beor ay naghari sa Edom at ang pangalan ng kanyang bayan ay Dinaba. At namatay si Bela at naghari ng kahalili niya si Hobab na anak ni Sera na taga Bosra. At namatay si Hobab at naghari ng kahalili niya si Hosam na taga lupain ng mga Tamaneo. At namatay si Hosam at naghari ng kahalili niya si Adad na anak ni Badad na siya rin sumakit kay Midian sa parang ni Moab. At ang pangalan ng kanyang bayan ay Abita. At namatay si Adad at naghari na kahalili niya si Samla na taga Masreka. At namatay si Samla at naghari na kahalili niya si Saul na taga Rehobot na tabi ng ilog. At namatay si Saul at naghari na kahalili niya si Baalanan na anak ni Akbor. At namatay si Baalanan na anak ni Akbor at naghari na kahalili niya si Adar. At ang pangalan ng kanyang bayan ay Pau. At ang pangalan ng kanyang asawa ay Metabel na anak ni Matred na anak na babae ni Mesab. At ito ang mga pangalan ng mga Pangulo nagmula kay Esau ayon sa kanyang kan, ayon sa kanyang dako, alinsunod sa kanyang pangalan, ang Pangulong Timma, ang Pangulong Alba, ang Pangulong Hetet, ang Pangulong Aholibama, ang Pangulong Ela, ang Pangulong Pinon, ang Pangulong Senas, ang Pangulong Teman, ang Pangulong Mibsar, ang Pangulong Magdiel, ang Pangulong Hiram. Ito ang mga Pangulo ni Edom ayon sa kanyang tahanan sa lupain ng kanilang pag-ari. Ito ay si Esau na ama ng mga Edomita. Henesis Kabanata 37. At tumahan si Jacob sa lupang pinangabihang lupain ng kanyang ama sa lupain ng Kanaan. Itong lahi ni Jacob si Jose na may 17 taon na nagpapastol ng kawan na kasama ng kanyang mga kapatid at
Siya ay batang kasama ng mga anak ni Bila at ng mga anak ni Silpa, na mga asawa ng kanyang ama, at binalita ni Jose sa kanila ama ang kasamaan nila. Minamahal nga ni Israel si Jose ng higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan, at siya ay ginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. At nakita ng kanyang mga kapatid na siya ay minamahal ng kanila ama ng higit kaysa lahat niyang kapatid, at siya ay kinapotan at hindi nila mapagsalitan siya ng payapa. At nanaginip si Jose ng isang panaginip at sinaysay sa kanyang mga kapatid, at lalo pa nilang kinapotan siya. At sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, pinamamanik ko sa inyo itong panaginip na aking panaginip. Sapagkat narito tayo nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, at narito na tumindig ang aking bigkis, at tumuwid din naman, at narito ang inyong mga bigkis na napasapalibot at yumukod sa aking bigkis. At sa kanya sinabi ng kanyang mga kapatid, maghahari ka ba sa amin? O papanginoon ka sa amin? At lalo pa siyang kinapotan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. At siya ay nanaginip pa ng ibang panaginip at sinasay sa kanyang mga kapatid na sinabi, narito ako nanaginip pa ng isang panaginip, na narito na ang araw at ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa akin. At kanyang sinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid, at sinaway siya ng kanyang ama, at sa kanya sinabi, anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ako ang iyong at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo? At ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya, at dapat iningatan ng kanyang ama ang salita sa pag-iisip. At yumahan kanyang mga kapatid upang magpasto ng kawan ng kanilang ama sa Sikem. At sinabi ni Israel kay Jose, di ba nagpapastol ng kawan sa Sikem ang iyong mga kapatid? Halika at uutusan kita sa kanila. At sinabi niya sa kanya, narito ako. Kanyang sinabi sa kanya, yumahong ka, tingnan mo kung mabuti ang lagay ng iyong mga kapatid, at kung mabuti ang lagay ng kawan, at balitaan mo ako. Gayon sinugo siya mula sa libis ng Hebron, at siya ay naparoon sa Sikem. At nasumpuhan siya ng isang tao na rito, na siya ay naggagala sa paranga, at siya ay tinanong ng taong yaon na sinasabi, anong hinahanap mo? At kanyang sinabi, hinahanap ko ang aking mga kapatid. Pinamamanik ko sa iyo na sabihin mo sa akin saan sila nagpapastol. Sinabi ng tao, nagsalis na sila sapagkat narinig kong kanilang sinabi, tayo na sa Dotan, at sinundan ni Jose ang kanyang mga kapatid na nasumpungan niya sila sa Dotan. At kanilang natanawan siya sa malayo, at bago nakalapit sa kanila ay nagbanta sila laban sa kanya na siya ay patayin. At nagsangusapan, narito dumarating itong mapanaginipin. Halika kayo ngayon, siya ay ating patayin at siya ay ating itapon sa mga balon, at ating sasabihin, sinakmal siya ng isang masamang hayop, at ating makikita kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. At narinig ni Ruben at iniligtas siya sa kanilang kamay, sinabi, huwag nating kitlin ang kanyang buhay.
Sinabi ni Ruben sana, huwag kayong magbubo ng dugo at itapon ninyo sa balong ito na nasa ilang datapot. Huwag ninyong pagbuhatan ng kamay upang iligtas sa kanilang kamay na mapabalik sa kanyang ama. At nangyari nung dumating si Jose sa kanyang mga kapatid na hinubdan siya ng kanyang tunikang may sari-saring kulay na kanyang suot at kanilang sinunggaban, kanilang tinapon sa balon at ang balon ay tuyo, walang tubig. At nagsiupo upang kumain ng tinapay at kanilang tiningin ang kanilang mga mata at tumingin sila at narito ang isang pulutong ng mga Ismaelita na nagsisipang galing sa Gilead, 10 ng kanilang mga kamelyo at may dalang mga pabango at mga balsamo at mga mira na kanilang dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, anong ating mapapakinawan kung ating patayin ang ating kapatid at ilihim ang kanyang dugo? Halikayo at atin siyang pagbili sa mga Ismaelita at huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay sapagkat si ating kapatid atin din nalaman at ininig siya ng kanyang mga kapatid. At nagsisipagdaan ang mga ngalakal ng mga Midianita at kanilang sinampas si Jose sa balon at pinagbili nila si Jose sa mga Ismaelita na 20 putol na pilak at dinala si Jose sa Ehipto. At nagbalik si Ruben sa balon at narito na si Jose ay wala sa balon at kanya hinapak ang kanyang mga suot. Sorry po. At siya ay nagbalik sa kanyang mga kapatid at kanya sinabi, wala ang bata at ako, sana ko paroroon. At kanilang kinuha at tunika ni Jose. At sila ay pumatay ng isang lalaking kambing at kanilang inulubog ang tunika sa dugo. At kanilang pinadala ang tunikang may sari-saring kulay at dinala sa kanilang ama. Kanilang sinabi, ito'y aming sumpungan, kilalanin mo ngayon kung tunikang ng iyong anak o hindi. At kanilang kinilala at sinabi, siya nga tunika ng aking anak. Sinakmal siya ng isang masamang hayop. Si Jose ay walang pagsalang nilapa. At hinapak ni Jacob ang kanyang mga suot at kanyang nilagyan ng magaspang na damit ang kanyang mga balakang at tinangisang maraming araw ang kanyang anak. At nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalaki at babae upang siya alamit. Datapwat tumanggi siyang maliw at kanyang sinabi, sapagkat lulusong akong tumatangis sa aking anak hanggang sa Seol. At tinangisan siya ng kanyang ama. At pinagbili siya ng mga Midianita sa Ehipto kay Potiphar, puno ng Paraon na kapitan ng bantay. So, hanggang dito po lamang ating pagbasa ng pagbasa bilang 4. Sa susunod na pagbasa bilang 5, mapapansin nyo ang 12 anak ni Jacob. Dito nyo rin malalaman na sila ang simula ng pagkakaroon ng bansang Israel sa Middle East. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumanyong lahat. Siya nawa.